Praise God. So are you ready with our Holy Communion today? Noong Friday po, nag-share po ako ng communion sa mga kapatid natin sa Doha, sa Grace Family, sa pangunguna po ni Pastor Teng. At hindi ko po napigilang umiyak dun sa isang parte ng akin pong pangangaral kasi naramdaman ko po yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. And I would like to extend that message ngayong pong umaga. May mga nakarinig na po nito, pero hallelujah, alam kong iba naman yung move ng Holy Spirit sa mga taga-Grace Family Doha, sa move ng Holy Spirit para sa atin ngayong umaga. Amen? Hallelujah. So, pagkatiwala po natin ang ating Holy Communion sa huling bahagi ng ating pong gawain. And I will be very watchful with my time. So, wag po kayo mag-alala, babantayan ko po yung aking oras. Hallelujah. So, ang oras po natin ay alas 8:44. At meron na lang tayong nalalabing 2 oras at kalahati. Hindi po. So, if you have your Bible with you, buksan po natin sa Leviticus chapter 17. Leviticus chapter 17. At babasahin po natin yung magmula talatang 11 hanggang sa mga sumusunod. Amen. Lumalakas pa ulan . Praise God. Hallelujah. So simulan po natin ang pagbasa. Verse 11. Actually, dito po hinango yung doktrina ng ibang mga kaibayo sa pananampalataya. Dito po kasi mababasa natin yung masamang kumain ng dugo. Dito po ipinagbawal yung pagkain ng dugo. So, praise God. Pero ako, mahilig ako sa dinuguan . Lalo pag may kasamang puting puto. Amen. So, purihin ng Panginoon. Basahin po natin. For the life of the flesh is in the blood. For the life of the flesh is in the blood. And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. So sabi po dyan, the life of the flesh is in the blood. Tingnan nga natin sa Amplified translation of the same verse. Amplified translation of the same verse. For the life of the flesh is in the blood. Hallelujah. I have given it to you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement by reason of the life which it represents. So, basahin natin sa Tagalog. Tapos magsisimula na po tayo. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Hallelujah. Kaya habang may dugo, may buhay. Ang buhay ay nasa dugo. Iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pangtubos sa inyong buhay. Iniuutos ko na dapat ihandog ang dugo sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. So malinaw po na ang dugo sa lumang ekonomiya ng lumang tipan ay ang siyang ginagamit na kasangkapan o instrumento para sa pagtubos, lalo na sa ating mga pagkakautang at pagkakasala. Parang barbaric, but in the old economy, hallelujah, everything is dealt with blood and traded with blood. So sa lumang tipan, ang ekonomiya, ang pagbili at ang pagtubos ay sa pamamagitan ng dugo. So that is how they deal their business in the old covenant. They traded and they dealt with by the blood of an animal.
At sa lumang tipan, ang ginagamit na pantubos, lalo na sa pagtatakip ng kasalanan, ay dugo ng baka, ng kambing at ng tupa. So sa Old Covenant, ang ginagamit po na pantubos ay hindi dugo ng tao kung hindi dugo ng hayop. At ang dugo ng hayop na siyang ginagamit na instrumento para ikaw ay tubusin, ang sabi po ng Biblia ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Apo, so praise God. Basahin po natin sa Hebreo, Kabanatang 10, talatang 4. Sa Tagalog din natin basahin. So, I hope we are on the same page or you can follow me na sa lubang tipan, ang ginagamit na pantubos ay dugo ng hayop. Sapagkat ang iniutos ng Diyos na kung merong bibilhin, kung merong tutubusin, kung merong iraransom, ang price na ibabayad sa ransom ay hindi ginto, hindi material na bagay, kung hindi dugo. At sa lumang tipan, dugo ng hayop, ang sabi, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Ang dugo ng toro at kambing at tupa nagtatakip lang ng kasalanan pero hindi ganap na nakatutubos sa pagkakautang ng isang nilalang. So parang, hallelujah, parang hindi sapat ang dugo ng hayop para tayo ay ganap na matubos. Hindi sapat. Sabihin nga natin, hindi sapat. So hindi sapat. Kaya kung hindi sapat ang dugo, bagamat ito'y dugo, hindi sapat para tayo'y matubos sa ating mga pagkakautang, matubos sa ating mga pagkakasala, kaninong dugo ang ginamit para tayo ay ganap na matubos at mapalaya at mapagpala. So, dugo ng ating Panginoong Hesus. At yan po'y sa bagong kasunduan. Kaya paghiwalayin niyo po magkaiba ang lumang kasunduan sa bagong kasunduan. The Old Covenant is different from the New Covenant. And what divides the Old from the New, what divides the New from the Old, yung great divide is the cross of Calvary. So ang krus ni Kristo, ang siyang hangganan ng lumang kasunduan at ang pasimula ng bagong kasunduan. So alalahanin po sana natin yun. Madali lang naman masundan. So it is the cross that divides the old and the cross is the great divide, hallelujah, to the new. Kaya tayo po, after the cross of Jesus, we do not belong to the old covenant. After the cross of Jesus, we now belong to the new covenant. So ikaw at ako ay hindi nasaklaw ng lumang kasunduan. Ikaw ngayon, pagkatapos ng krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, tayo ngayon ay saklaw na ng bagong kasunduan. At mas mainam na kasunduan kaysa sa luma, sapagkat ang bagong kasunduan ay sa pagitan ng Diyos at ng Diyos Anak, alang-alang sa mga sumasampalataya sa Kanya. So the Old Covenant is between God and Moses, but the New Covenant is between Jesus, the Son, and God the Father. So yung New Covenant is between the Son and the Father for our benefits. Kaya kung yung lumang tipan ay nabe-break, yung bagong kasunduan can never be broken. Hindi pwedeng sirain. Because it's between God the Father and God the Son. Paano natin napatunayan yan? Patunayan natin sa Hebrews chapter 8 verse 6. Ang sabi po sa Hebrews chapter 8 verse 6, considering the new covenant, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa sa ipinagkaloob sa kanila, kila Moses. Dahil siya ang tagapamagitan ng isang bagong kasunduan. Hallelujah. He is the mediator between the Father and the Son. Tingnan nga natin sa English, ang sabi po, praise God. Any translation. Now He has obtained, Jesus, He has obtained
a more excellent ministry, inasmuch as He is also the mediator of a better covenant, which was established on better promises. Kaya pakisabi mo nga sa iyong katabi, tayo ngayon ay nasa mas mabuting kasunduan na may mga mabubuting pangako kaysa sa lumang kasunduan. At isa pa sa biyaya ng bagong kasunduan, ang dugo na nag-establish ng bagong kasunduan na siyang tutubos sa kasalanan ng siyang katauhan ay hindi dugo ng toro, ng baka o kambing, kung hindi dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Praise God. Sana pag malapit nang umuwi, lumakas yung ulan no? Para hindi pa kayo makauwi. Amen. Praise God. Hallelujah. So yan po yung pinagkakatiwala ko lang sa Holy Spirit yung ating paglalakbay sa mensahe. So malinaw na po ba na tayo po'y hindi nakabilang sa luma? Tayo pong lahat ay nasa bago ng kasunduan. Sa luma, para matubos ang isang nilalang sa kanyang pagkakautang, ang ginagamit na dugo ay dugo ng baka, dugo ng kambing, dugo ng tupa, o dugo ng ibon. Pero sa bagong kasunduan, ang ginamit na pantubos sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakautang, ay dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen. So patunayan natin, bakit mahalaga ang dugo niya ay ialay. Hebreo 9:22. Hebreo 9:22. Bakit mahalaga ang dugo ni Jesus ay ialay? According to the law, almost all things are purified with blood. And without the shedding of blood, there is no remission. So kung walang pagbubuhos ng dugo, walang katubusan. Kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran. Kaya ganyan kahalaga ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung walang dugo ng Panginoon, lahat tayo'y nananatili pa rin sa ating pagkakasala, nananatili pa rin sa ating pagkakautang, at dahil dito tayong lahat ay patungo sa tiyak na kapahamakan. Subalit dahil sa dugo ng Panginoong Hesus na kanyang inialay, nakatitiyak tayo ng ating katubusan. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog, ang sabi po, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Tingnan po ninyo. At walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Praise God. So, kaya nyo na bang paniwalaan na ang mga kasalanan ay napatatawad lang ng dugo? Amen? So, dugo lang ang tumutubos. Kaya hindi yung pagkukumpisal ng kasalanan ang siyang nagpapatawad ng kasalanan. Apo, kahit magkumpisal ka ng mga kasalanan mo, at hindi ka maniniwala ang dugo ang nag-alis ng kasalanan, hallelujah, walang saysayang pagkukumpisal. Amen? Ngayon, umaayon ng kalangitan. Sabi ng kalangitan, amen? Hindi masama ang pagkukumpisal. Pero hindi sapat ang pagkukumpisal para ikaw ay matubos sa iyong kasalanan. Sapagkat ang tanging nagpapatawad ng kasalanan at tumutubos dito ay pag-aalay ng dugo. Hindi rin yung mabuting gawa natin. Akala mo magpakabait ka, mapapatawad ang kasalanan mo. Hindi po. Akala mo magpakabanal ka, mapapatawad ang kasalanan mo. Hindi po. Mag-ayuno at manalangin ng taimtim ay ang nagpapatawad, ang nag-aalis lang ng kasalanan ay dugo na iniaalay. Amen? So basahin po natin sa Efeso 1:7.
Praise God. Huwag niyong tatayan sa wedding yan, ha? Baka tumama kayo. Efeso 1:7. Praise God. In Him, because of Jesus Christ, we have redemption. So lagi nating naririnig sa The Life Giver Church yung salitang redemption. Ano bang ibig sabihin ng redemption? Redemption, di ba merong hallelujah, redemption means to pay the full price. Redemption means to pay the full price. Bayaran ang pagkakautang ng buo. Bayaran ang halagang hinihingi ng buo. So kapag merong na-hostage, tapos humihingi ng ransom, ang kabayaran ng ransom ay redemption. So kapag merong tinubos na ni-hostage, yung kabayarang hinihingi para mapalaya yung hinostage, ang tawag doon ay redemption. Amen? Hallelujah. Kaya pambayad ng buo sa pagkakautang, pambayad ng buo sa hinihinging kabayaran. Ang tawag po doon ay redemption. To pay in full. So ang sabi po, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay Kanyang tinubos sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Hallelujah! Kasama ng pagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan natin, hindi ayon sa ating mga ginawa, kung hindi ayon sa Kanyang mayaman at masaganang biyaya. Kaya, hallelujah, huwag kayong makakalimot. Lahat ng mga biyaya, pagpapatawad at pagpapalang meron tayo, ay galing sa napakayamang biyaya ng ating Panginoon. It is always according to the riches of His grace. Not according to your works, not according to your tithes, not according to your offerings, not according to your good works, but according to the riches of His grace. Hallelujah. Basahin natin sa Tagalog, Kuya Noel, Ate Chalisa. Sabi sa Tagalog, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. At kasama ng katubusan, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang Kanyang kagandahang loob. Salamat sa Kanyang kagandahang loob na tayo po ay tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Hallelujah. So, baka isipin ninyo, di nangangahulugan ang dugong inialay ni Jesus ay para lamang sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Half-truth, tama po, na siya'y nag-alay ng Kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tama po yun. Pero hindi yun ang kabuuan ng layunin ng pag-aalay niya ng Kanyang dugo. Isa lamang yan sa napakaraming benepisyo, sa napakaraming pakinabang ng Kanyang dugong inialay. Isa lamang. Sabihin mo nga, isa lamang ang pagpapatawad ng aking kasalanan sa napakaraming biyaya at pakinabang ng Kanyang inialay na dugo. Pangalawa, baka isipin ninyo, ang dugo niya inialay para lamang tayo maligtas sa apoy ng impyerno at makatiyak ng buhay na walang hanggan sa langit pagdating ng panahon. So yung iba, ang akala, kaya tayo iniligtas, kaya nag-alay ng dugo, para lamang tayo mapalaya sa impyerno at pagkatapos makasiguro tayong langit ang ating pupuntahan pag tayo'y patay na. Meron pa nga, alam po ninyo, hallelujah, meron isang mensahe na aking ipiniprepare at ang mensaheng ito ay yung tunay na kahulugan ng buhay na walang hanggan. What is the exact meaning of eternal life? Alam niyo ba ng eternal life, hindi yung buhay lang sa langit? Naniniwala ba kayong ngayon, kayo ay may eternal life na? Amen? Ngayon pa lang,
Akala kasi natin ang eternal life ay yung buhay pagkatapos mamatay. Tapos buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, nagsisimula na ngayon. Nai-enjoy mo na kung mauunawaan mo lamang, right now, you are enjoying an eternal life. Amen. Hallelujah. So sabi po, praise God, nasa na ba ako? Ang dugo ay hindi lamang para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang dugo ay hindi lamang tayo iligtas sa apoy ng kapahamakan at dalhin sa kalangitan, kung hindi ang kanyang dugo ay may pakinabang sa ating pangkasalukuyan at pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga mananampalataya. At ang biyaya ng kanyang dugo ay ang tayo'y palayain sa walang kakwenta-kwentang klase ng buhay nung ating nakaraan. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 2:24. 1 Peter chapter 2:24. So the blood is not just for the forgiveness of our sins. The blood is not just for us to be, hallelujah, to escape hell and be assured of heaven eventually. Kung hindi, ang kanyang dugo ay inialay sa hallelujah, para tayo palayain sa pamumuhay na walang kasaysayan. Basahin po natin, simulan natin yung pagbasa sa 17 ba yan? Amen. Tignan ko lang hanggang makarating tayo sa 24. Susunod na tala. Praise God. Pwedeng balik tayo doon? Balik tayo doon. Alam niyo, itong talatang ito, nagpapaalala, malapit na kasi yung halalan, di ba? At maraming mga kapatid sa, yung associate pastor natin sa Bataan, tatakbong kapitan. Nag-file na po siya ng COC. At marami tayong, amen, di ko alam, di pa kami sigurado ni Kuya Lito eh. Pero yung pastor natin sa Mansalay, parang tatakbong kagawad. Amen. Tinatanong nga ako ni Kuya Lito, ano ba masasabi natin dyan? Praise God. Mga ilan sa mga anak natin, tatakbong kapitan din o tatakbong kagawad. Ako nga, pinapatakbong vice mayor. Kaya sabi ko, hindi pwede, hindi pa naman nahalalan eh. Barangay pa lang eh, vice mayor na patatakbuhin mo sa akin. Kapitan muna. Igalang niyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Amen? Mukhang pundador ang iginagalang nyo, hindi emperador eh. Amen? Amen? Ang sinasabi dito, hindi pundador, emperador. Praise God. So ito po'y bahagi ng ating tungkulin bilang mga mananampalataya na sino man ang nahalal na mamahala ay igalang po natin. Actually, meron pa nga dyan, igalang natin yung ordinansa ng munisipyo. Nasa Biblia po yon. So kung may mga ordinansa ang munisipyo, igagalang po natin. Magpapasako po tayo. Amen. So punta na po tayo doon sa susunod na talata. Sabi susunod na talata, praise God. Anong talata ba yan? Simulan nga natin sa 18, Kuya Noel. 18, Ate Litchelisa. 1 Peter chapter 2, verse 18 ba yun? Parang kailangan lang pag-aralan natin. 18. Tingnan ko para mas malinaw. Are you still with me? Amen. Meron po ba kayong natututunan kahit papaano? Amen. Praise God. 17. 1 Peter chapter 1, 17 pala. 1 Peter chapter 1, hindi pala 2. 1 Peter chapter 1, verse 17 hanggang verse 20. Tapos mamaya 2:24 na tayo. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang niyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ipinamtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay
na inyong minana sa inyong mga magulang. Tignan po ninyo. Dito sa talatang ito, ipinapahayag yung dugo na iniaalay ay ang siyang tumubos at nagpalaya sa atin sa walang kabuluhang pamumuhay. Amen? So akala natin yung dugo, pagpatawad lang sa kasalanan, yung dugo para tayo mapalaya sa impyerno, yung dugo ay hallelujah. Pero sabi po dito, yung dugong ipinantubos sa bawat isa sa atin ay ang siyang nagpalaya at nagdadala sa atin, hallelujah, na tayo'y malayo o lumayo na sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang binabanggit po dito ni Apostol Pedro, yung mga tradisyon ng ating mga sinaunang relihiyon na kung tutuusin ay walang kabuluhang mga tradisyon. At sa pamamagitan ng dugo at pagkaunawa sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoon, tayo po ay pinalalaya sa aimless life. Ang sabi po, aimless. Aimless life because of traditions. Praise God. Tingnan nga natin sa New King James yung talata na yan, tapos mamaya balik tayo. I hope you're getting something. Amen. Ang sabi po, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct. Your aimless conduct received by the tradition or by tradition from your fathers. So meron tayong mga walang kabuluhang pamumuhay na yakap-yakap pa rin ng karamihan na hindi naman nagdadala sa atin sa tunay at masaganang pagpapala at pagtatagumpay bilang mga mananampalataya. Maniwala kayo, ang dami pong aimless conduct in the past. I for one can testify na ang dami nating mga sinunod na mga kaugalian, sinunod na mga klase ng paniniwala na hindi naman kinalulugdan ng Panginoon. Nahango lang sa ating mga kinagisnang tradisyon, kinagisnang mga ugali na hindi nakasalalay sa kalooban ng Panginoon. And it is the blood that can save us free from this aimless conduct of life. Kaya maniwala kayo, yung dugo ng Panginoon, all-encompassing ang benepisyo nito. Napakaraming pagpapala, nakapaloob sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. At ang sabi dito sa Tagalog, hindi tayo tinubos ng ginto, ng pilak, kundi tayo ay tinubos ng kanyang banal at makapangyarihang dugo. Alam niyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo, hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kung hindi, pagpatuloy natin, kung hindi, hallelujah, sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at siya ang korderong walang kapintasan. Amen? Praise God. So, naniniwala ba kayo na mahalaga ang dugo? Mahalaga po ang dugo. Lalo na ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat dugo lang niya, ulitin ko po, ang ipinantubos sa ating walang kakwenta-kwentang pamumuhay dati. Siya lang ang ipinantubos para sa kapatawaran ng ating kasalanan at siyang ipinantubos para tayo'y hindi na mapunta ng impyerno, tayo po'y mapunta ng kalangitan. At higit pa sa mga benepisyo na yan, marami pang mga pagpapala sa likod ng kanyang banal na dugo. Ang The Life Giver Church po, strongly naniniwala na mahalaga ang dugo eh. At dahil dyan, kami po naniniwala na mahalaga yung nagdo-donate tayo ng dugo. Kami po ng mga kabataan namin,
Maniwala kayo sa The Life Giver Church, pag may nangailangan ng dugo sa mga member natin, kami po ang nagpapasimuno sa pag-aalay ng dugo. Praise God. Yan po sila pastoril. Kami po sanay na mag-aalay ng dugo. May isang panahon na 2 beses sa isang taon, naghahandog kami ng dugo. Sapagkat alam namin yung pinag-aalaya namin ng aming dugo ay naka-extend ng buhay sa pinag-alaya namin ito. Praise God. Maniwala po kayo. Yan. Saksi po yan sila Pastor Hill, Pastor Alex, Pastor Dante, Pastor si Kuya Ayi, hallelujah. Saksi po sila sa pag-aalay namin ng dugo. Meron pa nga panahon na hindi na ako pwedeng mag-alay ng dugo eh. Dahil parang meron na ako, alam nyo na, may edad, hindi na ako nagro-rosaryo, may edad na. Alam nyo ba yung kwento nung hindi na ako nagro-rosaryo, may edad na? Gusto nyo po malaman? Amen. Praise God. Hindi na lang, wag na lang. Sabi po nung sabi nung, hindi. So, may panahon na, sabi ko, hindi na ako pwede daw mag-alay eh. O sige, samahan ko na lang kayo. So, sinamahan ko po si Pastor Dil, Pastor Dante, Pastor Alex. Pinagmaneho ko lang sila. Nung tinetest na po yung bawat isa sa kanila, disqualify yung 3. Tapos ako pa nakuna ng dugo. Maniwala kayo, may mga ganyang karanasan. At isang panahon, nag-alay ako ng dugo sa aking minamahal na Kuya Boy, yung panganay po namin. Nang siya po'y matagpo ang may lung cancer dahil po sa trabaho po niya na nakakalanghap siya ng asbestos. At yung asbestos, yung chemical ng asbestos, napakatindi po pala yun sa lungs. So, nang magpunta po kami sa Philippine Lung Center, Philippine Lung Center of the Philippines, pagdating ko po doon, sabi kailangan ng dugo. So ako po, mag-aalay ng dugo. So nagbigay po ako ng dugo, qualified kaagad ako. Kaya magkatabi kami ng Kuya Boy, kinuha po sa akin yung sambag na dugo, sinalin po sa kanya. Pagtayo ko, akala ko malakas pa ako Pagtayo ko, sabi ni Kuya, okay ka pa ba? Okay lang ako. Maya-maya, tumutumba na po ako, nagkukulaps ako. Nahiga ako doon sa tabi niya. Amen. So, nakakadugtong ng buhay At nadugtungan pa ng kahit papaanong panahon ng buhay ng aking kapatid. So we strongly believe in the giving of blood. At si Jesus ay nag-alay ng kanyang dugo para sa ating lahat. At ang dugong ito ay hindi lamang para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang dugong ito ay para sa pakinabang ng buhay ng mga mananampalataya habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. At ang dugong ito ay pakinabang natin sa araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Amen! Hallelujah! Kaya po, salamat sa dugo ng ating Panginoon. At hindi pa po yan ang mensahe. Actually, introduction pa lang po yan. Ang mensahe po ay saan-saan lugar inialay ni Jesus ang kanyang dugo. At sa Ebanghelyo ng Matthew, Mark, Luke, and John, ay mababasa natin ang 7 pagkakataon na inialay ni Jesus ang kanyang dugo. 7 places from which Jesus Christ shed His blood. And this is according to Matthew, Mark, Luke, and John. 7 lugar na inialay niya at ibinuhos ang kanyang dugo. At purihin ng Panginoon, ang bawat lugar at ang bawat panahong nag-alay siya ng kanyang dugo ay sa layuning tayo'y matubos. Sapagkat ang layunin ng dugo ay ialay para matubos, para bayaran, para hanguin, at tayo ay pagpalain. So every place from which Jesus shed His blood is for redemption, para matubos. At merong 7 lugar, bakit 7? Bakit hindi 8? Bakit hindi 9? Bakit hindi 6? Bakit 7? Kung bakit ay 7 beses ay sapagkat ito po'y fulfillment of prophecies sa Leviticus. Sa Leviticus mula 13, 14 hanggang 16,
ah, ayon sa kautusan ni Moses, kapag merong tutubusin, ang dugo ng hayop, kahit dugo ng ibon, ay isasama sa tubig pagkatapos iwiwisik ng 7 beses. So yan po yung ayon sa batas. At yung pagdating sa mercy seat sa Leviticus chapter 16, 7 beses iwinisik ang dugo ng hayop sa mercy seat, doon sa Ark of the Covenant. So number 7 is so significant in as far as fulfilling the prophecy, sapagkat yung number 7 po is the number of completion. Number of completeness. Amen? 6 na araw na nilikhaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa ika-7 araw, palibasa ay kumpleto at wala nang dapat pang lilalangin. Sa ika-7 araw, nagwakas ang kanyang paglalang. So number 7 speaks of completeness. Number 7 speaks of perfection. So kung ating pag-aaralan sa umagang ito, bago tayo mag-communion, parang hindi ko kayang tapusin na. Anong oras na ba? 9:20 na eh. 9:20 na? Amen. So hindi ko matatapos yung 7. Siguro ibibigay ko na lang yung 7, kayo na lang bahalang, amen, kayo na bahala. Amen, kayo na bahala sa buhay nyo. Bibigay ko lang yung 7, amen, parang ganun. Hallelujah. So, yung 7 lugar. Ulitin po natin, bakit 7? Sa grace, ang 7 ay completeness. Kaya, 7 salita. 7 salita sa krus ng Kalbaryo. The 7 last words, 7 palabras. 7 beses na pagwiwisik ng dugo para makumpleto ang katubusan. Dito po, 7 beses siya nag-alay ng kanyang dugo. Number 1, hallelujah. Unang-unang lugar na kanyang inialay ang kanyang dugo ay sa hardin ng Gethsemane. Nang nalalaman niya na malapit na ang kanyang pagtupad sa kanyang assignment, pagkatapos nilang mag-communion sa Last Supper, Holy Communion, niyaya niya si Peter, si James at si John, tayo'y magpunta sa bundok ng Olibo. Particular sa Garden of Gethsemane. So sinama niya yung 3. Actually, ang kanyang layunin sana para kung siya'y nag-a-agonize na, meron sanang 3 alagad na aalalay sa kanya eh. Kaya lang yung 3 alagad na dinala niya, inaantok, laging tulog. Po, tutulog-tulog. Bika kilala akong ganyan eh. Hallelujah, masanda lang yung likod sa upuan, tulog na. Yung 3 alagad na sinama niya sana para magpalakas ng loob niya kung sakaling siya'y nagdadalamhati na, abay, 3 beses niyang binalikan ay natutulog. Sabi niya, hindi niyo man lang ako masamahan kahit man lang 1 oras ng pagdarasal. Tapos sabi niya, hindi bali, nauunawaan ko, your flesh is weak, but your spirit is willing. Tapos bandang huli, yung 3 beses, sabi niya, sige na, matulog na lang kayo. 3 pagkakataon na bumalik siya, sabi niya, sige na, magpahinga na lang kayo. So sa Garden of Gethsemane, nagpunta po siya, 4 sila kasama ng kanyang 3 alagad. At pagkatapos, hallelujah, siya po ay nagpapirapa para simulan ang kanyang pananalangin. At ang sabi po, ang kanyang muka ay kanyang itinungo sa lupa. He fall prostrate to the ground. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang kanyang mukha ay kanyang halos ihalik sa lupa sa pagdarasal. Hallelujah. At dito sa pagdarasal na ito, 3 beses siyang humiling sa kanyang ama. Ama, maaari bang ang saro ng paghihirap ay hindi ko nadanasin, lumampas na sa akin? Pero huwag ang aking kalooban kung hindi ang kalooban mo ang masunod. Tapos pangalawang pagkakataon, sabi niya, Ama, may iba pa bang paraan? Kung mayroong pang ibang paraan, please, let this cup pass from me. Nevertheless, yet not my will, but yours be done. Tapos sa 3 pagkakataon, Lord, Ama, pwede ba?
Pero hindi ang kalooban ko ang masunod kung hindi ang kalooban mo. At dahil sa sobrang tigib ng pananalangin at pagdadalamhati, sa Luke chapter 22:44, ang sabi po sa Lucas, Ebanghelyo ni San Lucas 22, talatay 44, makikita po natin dito na sa sobrang pagdadalamhati at matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. So first time, sa unang pagkakataon, dito po ay inialay ni Jesus ang kanyang dugo, kasama ng kanyang pawis, kasama ng tubig. Sa sobrang pagdadalamhati at paghihinagpis, alang-alang sa kanyang dadanasin na sakripisyo at pagpepenitensya, alang-alang sa mga taong makasalanan. Alam niyang wala siyang kapintasan. Alam niyang wala siyang kasalanan. Alam niyang hindi siyang nagkamali. Pero siya ang magpapasan, magbabata ng krus, magpapakasakit, magpapakahirap. Natatanaw niya ang libingan na kanyang paglilibingan. Natatanaw niya ang pag-alipusta ng mga soldado. Natatanaw niya ang pagmamalupit na gagawin sa kanya. At pagmamalupit na hindi kayang danasin ng sino mang tao. Kaya nang natatanaw niya yung kanyang assignment na gagampanan, sabi niya, Ama, may iba pa bang paraan para iligtas ang sangkatauhan? Is there any other way for the people to be redeemed? Lord, let this cup pass from me. Nevertheless, alam niyo po, nag-agonize siya eh. Yung pong matinding hinagpis, sa wikang Ingles ay agony. Sobrang agony. Yung agony po, isang beses lang binanggit sa talatang yan. Wala na kayong ibang makikitang salitang agony sa Biblia maliban sa talata na yan. One time lang binanggit. At ang salitang agony ay galing sa salitang agonia o agonidzo. Ibig sabihin, severe mental anguish. Severe mental anguish. Sobrang nasa kaisipan niyang lahat. Pasan-pasan niya sa kanyang kaisipan ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Nasa kaisipan niya yung lahat ng kanyang dadanasing pagkalupitan ng mga tao. Dala-dala po niya. At sa sobrang paghihinagpis, yung balat po niya, yung balat na panglabas, ay humihiwalay yung sa lamang nasa loob. Humihiwalay na ganun po. Yung balat na ito, yung pinagpanggagalingan ng maliliit na butas na kung saan lalabas yung pawis at dugo, o yung pawis, humihiwalay po sa kanyang laman. Tapos dahil dun sa vacuum space between the skin and the vein, yung dugo pumapasok dun po sa pagitan. Kaya pag siya po'y pinawisan, lumalabas sa kanyang pawis, mga dugo na. Ang tawag ng Journal of American Medical Association ay hematodrosis. Isang klase ng blood issue na hindi nararanasan ng kahit na sino man dahil pag naranasan mo ito, hindi ka mabubuhay. Parang internal bleeding. Pero po ito ibang klase. Kasi yung dugo ang pumapagitna sa pagitan ng balat at ng ugat. Tapos lalabas yung pawis kasama ng dugo. At dito po lumalabas sa kanyang brow. Dito po. Hindi dito. Dito po sa kanyang brow. Kung saan yung matinding pag-iisip, doon po lumalabas yung dugo. Can you imagine? Ang Panginoon nagdadasal, pumapatak doon sa lupa, hindi pawis, kung hindi dugo. At alam po ninyo ang ibig sabihin yan? Siya ang nag-isip ng matindi para sa ating lahat, para hindi mo na pag-isipan ang kabayaran ng iyong kasalanan. Siya na ang umako na isipin ng lahat ng sakit, hirap na kapalit ng iyong pagkakasala. Siya na ang umako
para hindi mo naakuin ang matinding pag-iisip kung papaano mo tutubusin ang iyong sarili sa iyong mga kasalanan. Kaya po maniwala kayo, ang pagpatak ng dugo ng Panginoong Yesus sa kasama ng kanyang pawis ay katumbas na tayo po'y tinutubos niya sa lahat ng takot, sa lahat ng pag-aalala, sa lahat ng matinding pag-iisip. Tayo po ay tinutubos from worry, from fear, and even from anxiety. Kaya nga ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Magtiwala kayo sa akin. Kung meron kayong mga alalahanin, huwag niyong pasaning mag-isa. Cast all your cares upon me, for I care for you. Amen? Huwag kayong labis na mag-alala. Kung meron kayong mga alalahanin, kung meron kayong mga isipin, kung meron kayong pagdadalamhati, paghihinagpis, ibigay ninyo sa akin, sapagkat ako ay ang siyang nag-aalala para sa bawat isa sa inyo na inaatake ng sobrang pag-iisip. Ngayon, meron ng sakit ang mayayaman kasapati mahirap, yung panic attack. Na po, panic attack. Minsan, hallelujah, alam niyo, hindi natin minamaliit yan kasi kapatid yan ng depression. Kapatid yan ng depression. Hindi natin minamaliit. Pero alam po ba ninyo, minsan naaartihan lang ang Panginoon sa atin Naaartihan lang ang Panginoon sa atin. Bakit ka magpapanik? Bakit ka may stress? Bakit ka matatakot? Hallelujah! Samantalang, ang Panginoon pinasana ang lahat ng ito para sa atin. Sabi niya, tingnan niyo mga ibon. Tingnan niyo mga bulaklak sa parang. Bakit kayo mag-aalala? Walang maitutulong ang pag-aalala ni isang saglit para madagdagan ang inyong buhay. Kung meron kayong alalahanin, lumapit kayo sa akin, ihagis nyo't ipagkatiwala sapagkat ako ang nag-aalala para sa inyo. Amen. Parang ang sarap mag-amen dyan. Amen. Amen. Pero, pastor, tao lang tayo Amen. Yun na naman, tao lang tayo So, praise God. Sige po, di mag-alala kayo. Mag-isip kayo na mag-isip. Amen. Ewan ko lang kung makaya nyo yung ginawa ng Panginoon. Sa sumatinding paghihinagpis, patak ng dugo. Amen. Baka hindi patak ng dugo, baka patak ng ulan na. Hallelujah. Amen. So He redeems us from all fears. He redeems us from all worries. He redeems us from all anxiety. Cast all your care unto me. Ang sabi niya, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known unto Him. Amen. Be careful for nothing. But in prayer, in supplications, and thanksgiving, let your requests be made known unto Him. Cast all your cares, for He cares for you. Glory be to God. Parang, hallelujah, parang ang tingin nyo sa akin, ha? Amen, parang si pastor hindi nag-aalala. Nag-aalala din po ako. Pero kada sumasapit ang pag-aalala, please, maalala mo, merong higit na nag-aalala. At ang nag-aalalang ito, tinubos na ako sa kapangyarihan ng pag-aalala sapagkat nalalaman niya kung anong dapat gawin para magtagumpay at pagpalain ako. Amen! Hallelujah! At yung garden, Gethsemane means olive fruit na kinakras. Gethsemane is a place, alam niyo po yung Gethsemane, dito po dinudurog yung bunga ng olibo para ma-extract yung olive oil. Gethsemane is a place where the olives are pressed, are crushed, para lumabas yung langis ng olibo. At dito, nakras ang ating Panginoon. At sa sobrang pagka-press sa Kanya, ang lumalabas hindi na tubig, hindi na pawis, dugo na. Amen. Pangalawa po, na kung saan ang dugo ay binuhos, siguro kung hindi ko naman matatapos ay amen.
Praise God. Punta po tayo sa pangalawang pagkakataon na ang kanyang dugo ay kanyang inialay. Praise God. Matthew chapter 27, verses 29 to 30. Actually, kung chronological, ang pangalawang beses na siya ay, hallelujah, nag-alay ng kanyang dugo ay nang siya'y pagsusuntukin, pagsasampalin. Pagkatapos may panahon pa na siya ay tinuya, nilagyan ng piring. Tapos itong mga Pariseo, yung mga pare, itong mga corrupt na pare sa pangunguna ni Caiaphas. Tapos yung kanyang, hallelujah, yung kanyang manugang na si Anas. Mga corrupt na mga pare, mga pari ng lumang tipan. Apo, piniringan ng Panginoon tapos pinagsasasampal. Pagkatapos sasabihin, hulaan mo kung sino sumampal sa'yo. Pipiringan ka tapos sasampalin ka ng napakaraming mga tao, daluwong. Tapos susuntukin, sasampalin, duduraan. Pagkatapos sasabihin sa Panginoon, hulaan mo kung sino ang sumampal sa'yo. Huh? Pagkatapos, ang ginawa sa kanya, yung balbas po niya, dinakot, tapos, inalisan siya ng balbas eh. Balbas, inalis pong ganun. Makikita po natin yan sa Isaiah 50 verse 6. I gave my back to the smiters and my cheeks to them that pluck off the hair. I hid not my face from shame and spitting. Hallelujah. Palibasa, sa Garden of Gethsemane, sabi niya, let not my will be done, but yours be done. Wala siyang nagawa kung hindi ialay na ang kanyang dugo, ang kanyang kalooban sa Ama. Kasi nakiusap siya 3 beses, pwede ba ang kalooban kong masunod? Hallelujah. Kung pwede lang, pero kalooban mo mangyari. So sa kalooban ni Jesus, pwede ba lumampas? Pero sa kalooban ng Ama, hindi pwede. Kaya ang nasunod ay ang kalooban ng Ama. So nangangahulugan na isinuko na ni Jesus ang kanyang kalooban sa Garden of Gethsemane. Kaya kung ano yung sunod-sunod na magiging kaparusahan at kalupitang mararanasan niya, wala na siyang magagawa. Sapagkat sa Garden of Gethsemane pa lang, isinuko na niya ang kanyang kalooban. At dahil doon, isinuko na niya ang kanyang kalooban sa hardin ng Gethsemane at ang kalooban na ng Ama ang masusunod, lahat ng kaparusihan, kalupitan at masamang gagawin sa kanya, voluntaryo na niyang iaalay ang kanyang sarili. Hindi na siya tatanggi, hindi na siya makikipaglaban pa, sapagkat naisuko na niya ang kanyang kalooban sa Ama. Kaya pagsapit dito sa Isaiah 50 verse 6, I gave my back to the smiters. Iniaalay ko na ang aking katawan. Binigay ko na ang aking sarili. Wala na akong magagawa. Pati ang mukha ko, inilantad ko na. Wala na akong magagawa. Ito ang kalooban ng Ama. Hallelujah. Na masakit man sa kanya, labag man sa kalooban niya, nasunod ang kalooban ng kanyang Ama. At dahil dito, nalugod ang Ama. Praise God. I gave my back to those who struck me, my cheeks to those who plucked out my beard. And I did not hide my face from shame and spitting. Pangalawang pagkakataon, dugo. Pumapatak na dito yung kanyang dugo, tapos inalis pa yung kanyang balbas. Kaya bawat bahagi ng kanyang muka ay duguan na. Hanggang sa madeporma ito. Sabi sa 52 ng Isaiah verse 6, hindi mo makikilala ang mukha at itsura ni Jesus na tao sapagkat siya'y nadisporma na. Opo, Isaiah 52. You cannot even recognize Him as a human being because of the sufferings
he has received. Isaiah chapter 52. So, anong ibig sabihin nung Anong ibig sabihin nung ang balbas at bigote sa mga Hudyo ay dignity. Ang balbas at bigote sa mga Hudyo ay nobility. Ang balbas at bigote sa mga Hudyo ay honor. So, nang alisin yung kanyang balbas, siya'y nagmukhang bading, wala nang balbas. So, siya ay inalisan ng karangalan. Inalisan ng dignidad at inalisan ng kanyang dangal. Inako yan ng Panginoon. Kaya hindi pa siya nakapako sa krus, wala na siyang dangal eh. Wala na siyang honor. Wala na siyang dignidad sapagkat wala na siyang balbas at bigote. At alam nyo, hindi ba ang sabi natin, bawat patak ng dugo ay simbolo ng katubusan? Saan naman tayo tinubos ng Panginoon nang maalis ang kanyang dignidad at karangalan? So sa pagkakataong ito, tayo'y tinutubos sa ating mga kahihiyan. Tayo'y tinutubos niya sa ating kawalang karangalang nakaraan. Kaya kung babalik tanawan mo yung buhay mo dati nang hindi ka pa nakikipag-isa kay Jesus, nakahihiya ang karamihan sa kasaysayan ng buhay mo. Can I hear an amen? Kung ikwento ko lang yung testimony ko, testimony ng mga hallelujah ng bawat isa sa atin, kanya-kanya meron tayong mga nakaraang kasaysayan. At ikukwento basta-basta nakahihiya. Pero na makipag-isa tayo kay Kristo Jesus, ialay natin ang kanyang sarili sa Kanya, kahit yung mga nakahihiyang kwento natin, hindi na tayo nahihiya sapagkat alam nating tayo itinubos sa ating mga nakaraang kahihiyan. Amen? At ngayon, hindi na tayo, parang may narinig, nahihiya. Hindi na tayo natatakot sa ating nakaraan. Amen? Kayo ba natatakot pa sa anino ng inyong nakaraan? Kahit gaano kasama ang inyong nakaraan, hindi na natin yan pinangangambahan sapagkat nang makipag-isa tayo kay Jesus at tanggapin ang kanyang dugo, tinubos tayo sa ating nakaraang mga nakahihiyang pamumuhay. At ngayon, meron na tayong karangalan, meron na tayong glory and honor dahil sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Kaya wag nyo lang ipagpatuloy ang kahihiyang ito. Tinubos na kayo. Amen. Wag na kayong magbalik. Tinubos na tayo sa nakahihiya nating buhay. Praise God. Yun, si Ate Sitas, pag nagtuturo, hindi siya nahihiya. Hallelujah, na kung mag-swimming siya sa hapag ng madyungan. Kung magsigarilyo, 2 pakete isang araw. Bakit hindi siya nahihiya? Because she has received honor already. She has redeemed from all her shame. At ang maganda po sa Panginoon, ang walang peklat ng ating nakaraan. Ang dugo ni Jesus, pati yung pilat at marka ng ating kahapon, ay tinubos ng kanyang dugo. Amen? Hallelujah. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kahit yung pilat ng kahapon ay inalis ng dugo ng ating Panginoon. Amen! 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 Praise God! Kahit yung peklat ng inyong nakahihiyang kahapon ay nilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya saan tayo tinubos ng kanyang dugo sa kanyang mukha? Tinubos tayo sa ating kahihiyan para ngayon ay buong taas noo tayong magsabing, hallelujah, we lift up our heads and we say, hallelujah, the Redeemer says, I am redeemed. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so, say so. Hallelujah, let the redeemed of the Lord say so. Kaya, praise God. Sarap, ano? Kaya ngayon, hindi ka nahihiya. Alam nyo, nung nakaraan ako, ganito. Pero ngayon, hallelujah. Si Pablo nga, sabi ni Pablo, ako ang pinuno ng makasamaan ng mga masasamang tao.
Pero nung makipag-isa ko kay Kristo, hallelujah, ang lahat ay wala na at ang mga bago ay nandito na. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. All things had passed. And behold, all things becomes new. Amen. So yan po yung pangalawa. Pangatlo, siguro sa pangatlo na ako magtatapos. Ituloy na lang natin next time. Amen? Pwede po? Will you be here next time? Amen. Parang lilima lang yung nag-amen. Hallelujah. Will you be here next time? Amen. Pero ibabahagi ko na po yung apat para sayang. Hallelujah. Ganda po nung pampito eh. Siguro yung pampito na lang i-share ko sa konting panahon na meron tayo bago tayo mag-communion. Can we do that? Amen. Naging 3 na lang yung nag-amen. 5 dati kanina eh. Hallelujah. 3 na lang natira. Amen. Sa pangatlo pong beses na inialay niya ang kanyang dugo ay sa Matthew chapter 27. Matthew chapter 27. And when they had plotted a crown, verse 29 hanggang verse 30. When they had plotted a crown of thorns. So si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo. Nagkatipo ng buong batalyon sa paligid ni Jesus. Siya'y hinubaran nila. Dahil sinabing hinubaran, talagang hubad. Walang saplot. Walang natira. Hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. So sinuotan siya ng balabal na matingkad na kulay pula. Alam niyo po, fulfillment of the prophecy yan sa Leviticus chapter 13, kasi yung mga hayop na ipinantutubos, tinatali sa punong kahoy sa pamamagitan ng pulang tali. Pulang tali. So halimbawa, yung ibon ang gagamitin pantubos, yung dugo ng ibon isasawsaw sa tubig, dugo at tubig, pagkatapos yung ibon itatali sa kahoy. Itatali sa kahoy. Ng kulay pulang tali. Prophetic po yan. Yan po'y prophetic sa Panginoong Jesus. Siya'y sinuotan ng pulang balabal. Hallelujah. Pagkatapos po, gumawa sila ng sangang matinik. Sayang hindi ko nakuha yung meron akong ginawa si Pastor Jim sa akin ng koronang tinik. Binaon ko from Mansalay, dinala ko. Parang nandyan sa tabi ng nandyan, siguro mamaya titignan ko. Amen. Pastor Will, pwede tignan mo nga nandun sa gilid ng bakal, yung koronang tinik na ginawa sa akin ni Pastor Jim. Mahaba po yung, galing po ito sa puno ng aroma, na ang tinik po ay 2 hanggang 3, 2 hanggang 2.5 ang talas. Tapos, taimtim na ginagawa, kasi matalas po, taimtim na ginagawa, tinitwist. Hindi pwedeng ganun lang, matutusok ka eh. Parang sa Panginoon, yung mga sundalo, kumuha ng tinik sa halamang matinik, pagkatapos talagang dahan-dahan nilang ginagawa ito. Dahan-dahan. Amen. Pastor Lee, suot mo nga, subukan natin. Ay, amen. Ito po. Ito po, binaong ko po ito. Laman salay, maingat ko pong itinago. Siguro magdadalawang taon na ito. Lagi po yan nandun sa aking lamesa. Kada makikita ko, naalala ko Panginoon eh. Sabi ko, tatabi ko muna. Ito po, napakatinik. May isang pagkakataon na kami po ay nakadaan, yung sasakyan namin, nakadaan ng gulong sa ganito. Naplat po kami ng tinik na ito eh. Ganito katindi yung tinik. At ganito po yung ginawa sa Panginoon. Tapos isinuot sa kanyang ulo, sa kanyang brow, at hindi basta lang nakontento yung mga nangungutya sa kanya, kumuha pa sila ng tambo, kahoy. Tapos nakapulang balabal, tapos may koronang tinik na ipinatong sa kanyang ulo, na napakatalas, mga 2 inches to 3 inches ang haba. Pagkatapos, pinaghawak siya
ng tambo, pagkatapos niluhuran siya ng mga sundalo at sabi, "Hail, King of the Jews." Parangalan ang hari ng mga Hudyo, nagluhuran yung mga sundalo. Pagkatapos may isang sundalo, kinuha yung tambo, pagkatapos pinukpok ang kanyang ulo hanggang yung tinik ay bumaon sa kanyang forehead. Amen. Kaya yung bawat isang tinik nakabaon sa Panginoon. At yung bawat tinik tumutulo ang dugo. Hallelujah. At yan pong pangyayari na yan ay nagpapaalala. Praise God. Ang sabi po, kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Matapos kutsain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng kanyang sariling damit. At pagkatapos inilabas siya upang ipako sa krus. Ano ang inaalud o ang mensahe ng crown of thorns? Saan tayo tinubos? Ano ang significance nito? Kapag babalik tanawan natin ang Genesis chapter 3. Sa Genesis chapter 3, nang magkasala si Eva at si Adan, kinausap ng Diyos si Adan. At ang sabi ng Diyos kay Adan, "Adan, dahil ikaw ay nakinig sa iyong asawang babae, mula ngayon susumpain ko ang lupa. I will curse the ground. I will curse the ground." At palibasa, ang lupa ay nasumpa na dahil sa inyong kasalanan. Ang tutubo sa lupa ay tinik at dawag. Halamang gubat. Ito ang tutubo sa inyong lupa. Dati ang tumutubo sa inyong lupa, masaganang pagkain. Mula ngayon, dahil sa sumpa ng kasalanan, mula ngayon ang lupa, hindi na mabuting halaman ng tutubo kung hindi tinik at halamang gubat. Thorns and thistles. So yung thorns and thistles ay ang representation ng sumpa ng kahirapan. Kaya sabi, mula ngayon, ikaw ay kakain galing sa pagpapawis. Hallelujah. Dahil sa pagpapawis, you will eat. Kaya magpapagod ka, magpapawis ka, at dahil sa pagpapawis, ikaw ay kakain. At mula sa lupa, ikaw ay nanggaling, sa lupa, ikaw ay magbabalik. So ito'y katumbas ng sumpa. So this crown of thorn is symbolical and is an allusion or it alludes to the curse of poverty. Na kahit anong gawin mo na pagsusubikap sa buhay na ito, hiwalay sa Panginoon, hindi ka totoong pagpapalain. Agang-aga gigising, gabi na kung humimlay, ang lahat ng iyong kinikita parang inilalagay lang sa butas na bulsa. Magpapagal ng magpapagal, subalit ang iyong pagpapagal ay kulang at kulang pa rin. Dahil sa sumpa ng kahirapan. Mamamatay ka na lang, nakabaon ka pa sa utang. Ginawa mo na ang lahat, hallelujah, hindi ka pa rin umunlad at sumagana. Sapagkat sa mundong ito, ang sumpa ng kahirapan ay karugtong na ng buhay ng tao. Pero bakit tinanggap ni Jesus ang koronang tinik? Para paalalahanan tayo na sino mang makipag-isa at sumampalataya sa Kanya, hallelujah, ay Kanyang tutubusin, hindi lamang sa kasalanan at kabayaran nito, kung hindi lalong-lalo na sa sumpa ng kahirapan. Tayo po'y Kanyang tinubos sa sumpa ng kahirapan. Sino sa inyo naniniwala na hindi kalooban ng Diyos na kayo'y mahirap? Ang kalooban ng Diyos, tayo ay mamuhay ng masagana. Ako'y nagpunta sa lupa upang magbigay ng buhay. At hindi lang buhay na pangkaraniwan, kung hindi buhay na kaaya-aya. So it is the will of God for you to prosper. It is the will of God for you to live in abundance.
tayo'y tinubos sa sumpa ng kahirapan. Amen and amen. Kaya wag mong hangarin manatili sa ganyang kalagayan. Maniwala kang mas mabuting plano ang Panginoon para sa ating lahat. At ang plano niya, tayo ay pagpalain. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ng Diyos, pagpalain ka. It is His delight for you to be blessed. Huwag kayong maniwala sa katuruan na habang humihirap ka, lalo kang lumalapit sa Panginoon. Kung totoo yung katuruan na pagbibili ko na lahat na meron ako para maging malapit sa Panginoon. Pero ang kagustuhan ng Panginoon, tayo sumagana. Amen, amen, amen and amen. Praise God. So we have been redeemed from the curse. And one of the curse is the curse of poverty. Tapos, hallelujah, pinako siya sa kanyang kamay, Psalms 22. Sabi po sa mga awit, 22, tayo po'y kanyang, siya ay, hallelujah, pinako sa kamay at sa paa. 22 verse 16, for dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierce my hands and my feet. Alam po ninyo, habang pinag-aaralan ko po ito, tumitingin ako doon sa iba-ibang mga nagturo nitong topic na ito. Yung iba under the law, yung iba hallelujah. Parang wala nga nagturo ng under grace dito sa, pero meron kang makukuhang mga notes. At isa sa nakita kong notes ay yung, tinignan daw yung Kalbaryo nitong mga discoverer, mga explorer. Pagkatapos hinukay nila yung mga archaeologists, hinukay nila yung pinagpapakuan sa mga kriminal sa panahon ng mga Romano. Hinukay nila at hinahanap nila yung pako sa mga ipinapako. Hindi lang naman si Jesus ang ipinako eh. Lahat ng kriminal na mga Romano, pinapako. Pero ang pagkakaiba, walang sino mang pinakuan ng pako. Ang ginagawa nilang parusa, tinatalian. Kaya pag huhukayin mo yung bangkay, wala kang makikitang butas sa kamay at sa paa ng mga kasama niyang ipinako, kasama niyang iniakyat sa krus. Kahit yung dalawang revolusyonaryong kasama niya, alam niyo ba na yung dalawang katabi niya hindi naman magnanakaw? Ang sabi ng Biblia, sila ay mga rebelde sa pamahalaan. Mga revolutionaries ang sabi sa ibang salin eh. Sa New Living Translations, revolutionaries eh. Itong nasa dalawang tabi niya. Tinignan nila yung bangkay ng mga kasamang ipinako, kasamang inilagay sa krus, walang ni isa man sa natagpuan nilang bangkay na may butas sa kamay at may butas sa paa. At nang hanapin yung pako, isa lang ang nakita nilang pako sa lahat ng kriminal na inilagay sa krus. So, ibig sabihin, si Jesus lang ang pinakuan sa kanyang wrist, sa kanyang kamay. Si Jesus lang ang pinakuan sa kanyang paa. Lahat ng kriminal ay namatay na nakatali. Pero si Jesus ay nakapako. Bakit? Sapagkat yan ang nasusulat. Amen. Hallelujah. Na amazing discovery. Amazing discovery. Wala silang nakitang pako. Isa lang ang nakita nilang pako. Karamihan tali. At isa lang ang bangkay na natagpo ang may butas sa kamay at may butas sa paa. Hallelujah. Hindi nga nila natagpuan nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesus. Amen. So bakit pinako? Anong ibig sabihin ng dugo na dumaloy sa kanyang kamay? Ang dugo na pantubos ay katumbas na tayo'y tinutubos, hallelujah, sa mga gawang patay. The blood of Jesus Christ is redeeming us from dead works. Dati mga gawa natin, lahat ng gawa natin patay. Kahit gaano kabuti, hiwalay sa Panginoon is dead works. Sabi ni Apostol Pablo, sabi ng mga manunulat ng mga
ng Biblia, anumang ginawa mo sa sarili mo lang, hallelujah, na katuwiran ay, hallelujah, maruming basahan. Sabi ni Pablo, dead works. Pero nang tayo'y tubusin ni Kristo, pinagpala niya ang ating mga kamay. Amen? Sino pong naniniwala na lahat ng hipuin ng inyong mga kamay ay pagpapalain ng ating Panginoon? Dahil tinubos tayo ng dugo sa ating mga gawa, ngayon, anuman ang hipuin ng kamay mo ay pagpapalain. Patunayan nga natin, Deuteronomy chapter 28, verse 12. Deuteronomy chapter 28, verse 12. Lahat ng hipuin ng iyong mga kamay, palibasa ito'y tinubos na, ay pagpapalain ng ating Panginoon. Basahin po natin, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give you the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. To bless the work of your hand. Kaya ngayon, pag mayroong may sakit, ipatong mo yung iyong kamay, ipag-pray ang may sakit, ang may sakit ay pagagalingin ng Panginoon. Amen? Tignan ninyo, lahat ng mga ginagawa nyo, kinakasihan at pinapaboran ng Panginoon. Because from now on, since your hands have been redeemed by the blood, He will bless the work of your hand. Taas nyo nga ang inyong mga kamay, sabihin po, pagpapalain ang lahat ng hipuin ng aking mga kamay. Amen and amen. Kasi tinubos na yung kamay na yan. Kung dati yung kamay na yan, nananampal. Amen. Yung kamay ngayon ay nagbibigay, hallelujah, sa mga lumalapit na nangangailangan. Amen po. He is now blessing the work of your hand. Eh naman paa. Yung paa na may pako ay katumbas na from the going in and from the going out, the Lord will bless us. Deuteronomy chapter 28 verse 8, tingnan po natin. Deuteronomy 28 verse 8. Praise God. Pagpapalain na ang inyong mga kamalig, lahat ng inyong gawain, hallelujah, the work of your hand, pagpapalain na kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Ang sabi sa ibang salin, He will bless you from your coming in and your going out. Amen. And He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. So kahit saan ka magpunta, in the field and in the city, wherever you go, kapag ang paa mo kung saan pumunta, yung pinuntahan mo pagpapalain. Sino sa inyo naniniwala? Walang laman yung restaurant, tapos pumasok kayo. Nung nandun na kayo, sunod-sunod na yung mga customers. Amen? Kasi lahat ng lugar na puntahan ninyo, pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Kahit sa beer house, wag naman, hallelujah. Wag naman, amen? Ako po, naniniwala dyan kasi nung magpunta kami sa Korea, sobrang lamig, pinasyal kami ni Pastor Kang Yangman, kami ni Pastor Jun, pinasyal kami dun sa, wala na kaming masilungang mainit na lugar, sobrang lamig, negative 12, halos dumudugo na yung aking ilong. Naghanap si Pastor Kang Yaman ng lugar na mainit. Natagpuan namin templo ng mga Buddha. So mga Buddhist temple. Di, pasok kami dun sa templo ng mga Buddha. Natagpuan namin yung mga dadasal na ganon. Eh kami naman, gaganong-ganon lang kami. Akala nagdadasal kami. Pero ginaw na kami. Naka-leather shoes pa naman. Wala kaming jacket. Akala ng mga Buddhist, nagdadasal kami. Aba, inalayan kami ng orange, ng apple. Binigyan kami ng mainit na tsaa. Sabi ko nga, kahit saan ka pala pumunta, kahit sa templo ng mga Buddha, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon. Amen? Wherever you go. Because He has redeemed your walk. He has redeemed your walk. Amen. Panghuli, parang natapos ko din, ano? Praise God. Ang panghuli po ay hindi pa yung kanyang likod ay, alam niyo ba, nung hatawin siya sa kanyang likod, ang paghataw sa likod, katumbas ng 39 lashes ang sabi.
Kustumbre ng mga Hudyo sa Deuteronomy chapter 25, pagka ikaw ay kriminal, dadalhin ka sa whipping post, pagkatapos hahagupitin ka ng, ang tawag nila, a cut of 9 tails. Yung cut of 9 tails ay dalawang, hindi po siyam yun eh. Sabi nila siyam. Pero ang malimit na ginagamit ay dalawang leather belt. Tapos sa dulo nito, nilalagyan ng matutulis na buto ng tupa. Yung buto ng tupa, yung matutulis na buto ng tupa, inilalagay sa dulo ng leather belt. Lead tip ang tawag nila, lead tip. Tapos, yun ang ipangahataw. Kaya hinahataw bago ipako para paiksiin yung crucifixion. Pagka kasi hindi hinagupit, hindi hinataw, parang nagpo-prolong yung pagkapako. Pero pag hinataw, umiiksi ang buhay. At ang paghataw, ayon sa batas ng mga Hudyo, Deuteronomy chapter 25, verses 4, parang hallelujah, sabi po, ililimit mo lang yung paghataw sa 40 minus 1. Hanapin mo nga, hallelujah. Sabi po, lest he should exceed 40 blows he may give and no more. So ayon sa kustumbre ng mga Hudyo, hindi hihigit sa 40 ang iahataw sa iyo. Hindi hihigit. Kasi pag sobra sa 40, nilalabag mo ang iniutos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, base sa iyong pagkakasalang ginawa, o kahit pinakamasamang kasalanan, ang utos ng Diyos ay 40 minus 1. Yan lang ang gagamitin, paraan ng paghataw. Kaya si Pablo po, palibasa ay siya ay Hudyo at Romano. Si Pablo po 5 beses hinagupit ng 40 minus 1. 5 beses, 40 minus 1, si Pablo. Kasi ang humahagupit sa kanya mga Hudyo. At ang dahilan ng pagpalo, hindi para basta mapalo lang, kung hindi para paiksiin ang buhay at palabasin yung vital organs ng hinahataw. Can you imagine? Ilalagay sa whipping post, hihilahin yung 2 kamay, 2 paa, parang longganisa, pagkatapos hahagupitin hanggang lumabas yung butong puti. Ano po yung butong puti? At ang sabi, hanggang makita mo yung vital organs. Ganon katindi. Bakit? Akala ba namin 40 lang, minus 1? Ano bang ilang beses ba pinako hinataw ang Panginoong Yesus? Ang Panginoong Yesus, hindi Hudyo humataw. Kung Hudyo ang humataw sa kanya, 40 minus 1. Ang humagupit kay Jesus ay mga Romano. At ang mga Romano, walang batas ng 40 minus 1. Kaya nang hagupitin ng Panginoong Yesus, unlimited hanggang sa nakikita na yung butong puti ng ating Panginoong Yesus. At yung laman niya, pag hinagupit siya, yung laman niya sumasama sa latigo at yung laman niya dumidikit sa pader. At yung bawat laman, tumutulo ang dugo. Na nagsasabi, mahal na mahal niya kayo. Ayan, bakit 39? 39 is the root cause of sickness and disease in the world. May 39 na root cause ng sakit at karamdaman sa sanlibutan. Kaya kung 39 losses, it represents 39 root cause ng disease. Pero ang Panginoon, hindi lang 39 losses, unlimited. Kasi may mga sakit na hindi mabigyan ng pangalan. Ng Diyos lamang ang nakakaalam. I cannot imagine. Alam niyo ba yung dugo sa kanyang likuran ay nagsasabing lahat ng sakit at karamdaman mo. Yung may pangalan o yung walang pangalan, lahat ng sakit at karamdaman mo ay pinagaling ng ating Panginoon. Tinubos ng ating Panginoon. Kaya name it. Kahit mga unspoken, unnamed sickness and disease. Kaya nga unlimited eh. Ibig sabihin, unlimited ang redemption ng Panginoon sa sakit at karamdaman. Walang limit. I cannot imagine the sufferings, hallelujah. And yet, He received all that for your sake and for my sake.
Because He loves us all so much. At ang panghuli, ng maghahating, yung aabutin na ng sun, yung pagsapit ng bagong araw ng Sabat, hindi dapat abutin ang ipinako katumbas ng isinumpa sa susunod na araw ng Sabat. Ayon sa kanilang paniniwala, kapag ang ipinako na itinuturing na isinumpa ay inabot ng ikalawang ng Sabat, lahat ng sumpa sa taong ito ay pupunta sa lahat ng tao sa lugar na yon. So they believe, kapag itong, di ba ang sabi po, ang ipinapako ay itinuturing na sinumpa. Galatians chapter 3:13. Pag ipinako ka, katumbas ito na ikaw ay sinumpa. Pag ikaw ay sinumpa, at hindi ka panalibing at naibaba sa krus, pagdating ng Sabat, lahat ng sumpa sa taong ito, dadanasin ng lahat. So there has to be a way para si Jesus ay mamatay, yung dalawang revolusyonaryo mamatay, bago mag-Sabat. At ang paraan nila, binabali ang buto. So pag nakikitang humihinga ka pa, at malapit na yung yugto na malapit na yung susunod, pag nabubuhay ka pa, babaliin yung buto. Kung hindi hatawin yung iyong tuhod, para mawalan ka na ng lakas na nakabitin, so masusupukit ka dahil wala ka ng lakas para itayo yung sarili, so maiipit ang yung dibdib at ikaw ay masusupukit, ilang sandali lang patay na. Nagtataka sila. Ang Panginoong Yesus nang sabihin niyang, it is finished. And He gave up the ghost. John chapter 19, nagsabi na, Ama, naganap na. Tapos ibinigay niya na lang yung kanyang sarili. Tapos namatay na siya. Nagtataka yung mga sundalo, bakit ang aga namang namatay nito? So, yung dalawang revolusyonaryo, binalian ng buto. Si Jesus, babalian sana ng buto, pero ayon sa kautusan o ayon sa hula, walang buto na mababali sa katawan ng Panginoon. Kaya nakita nila si Jesus hindi na humihinga. At nang hindi na humihinga para masigurong siya ay patay na, tinusok siya sa kanyang tagiliran. At nang siya'y tusukin sa kanyang tagiliran, sobrang lalim, yung dulo ng sibat ay tumusok hanggang sa kanyang puso. At nang tumusok hanggang sa kanyang puso, tumanak ang dugo, lahat ng dugo, bandang huli, tubig na. Bakit po? Wala ng dugo. Naialay na ni Jesus ang lahat ng kanyang dugo. Bandang huli, tubig at dugo. Bandang huli, tubig na lang eh. Yung fluid na nanggagaling pati sa kanyang baga. Praise God. Alam niyo po, ang katumbas po niyan ay katubusan sa ating relationship. So kung ang kanyang pawis ay katubusan sa ating sobrang pag-aalala, kung ang kanyang dugo sa muka ay katubusan sa ating kahihiyang nakaraan, kung ang kanyang likod ay katubusan sa ating mga sakit at karamdaman, kamay ay katubusan ng ating mga patay na gawa, paa katubusan ng ating walang kabuluhang pamumuhay. Hallelujah, ang kanyang tagiliran. Hallelujah, yung kanyang tinik, dugo sa kanyang brow ay katubusan ng ating sumpa sa kahirapan. At ang kanyang tagiliran ay katubusan ng ating relationship. Maniwala kayo, hanggang puso tumagos ang sibat para tubusin tayo sa ating broken-hearted situation ng buhay. He heals the broken-hearted. Kung ikaw ay, hallelujah, nagdaramdam, nagdadalamhati, kung meron kang sama ng loob, meron kang hindi mapatawad, meron kang pait, meron kang hindi maayos ang iyong relasyon sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong kapwa,
Ang Panginoong Yesus, tinubos tayo sa mga maling relasyon. Hallelujah. Kaya, nang siya'y tusukin, ito'y katumbas ng relationship being redeemed. At nung sabihin niyang it is finished, the word it is finished from the Aramaic. Alam niyo po, ang New Testament isinulat sa Aramaic, sa Greek at Aramaic, hindi sa Hebrew. Pero si Jesus, pag nagsasalita hindi siya nagsasalita ng Greek. Si Jesus ay nagsasalita in the language of the Aramaic and Hebrew. Kaya po nang sumigaw siya ng hallelujah, ng it is finished. Ang ginamit niya hindi tetelestai, na kung hindi, ang ginamit niya hindi Greek word, ang ginamit niya ay Aramaic. Ang Aramaic ay shalom. Sabi niya, it is finished. Parang sinasabi niya in the Aramaic, shalom. At ang ibig sabihin ng shalom ay shalom. Tinubos niya tayo sa anumang hindi pagkakasunduan para ipagkaloob sa atin ang pakikipagkapayapaan. So He redeems us from our wrong relationship. He redeems us from our relationship. So we can have peace with God and we can have peace with one another. Amen. Di ba, saan kinuha ang babae? Sa tagiliran ni Adan. Saan lumabas ang dugo at tubig? Sa tagiliran ni Jesus. Yan, ang lumabas ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran, ipinanganak ang mga anak ng Diyos. Ipinanganak ang mga bride of Christ. Kung si Eva galing sa tagiliran, ang mga kasintahan ni Jesus ay galing sa kanyang tagiliran, ang bawat isa sa atin, para mag-create ng isang bagong relationship. Kaya mga kapatid, hallelujah, hindi lang tayo tinubos sa sarili nating kasalanan. Tayo ay tinubos sa ating pakikipagkapwa. Isa sa kagalingan ng mga mananampalataya ay ang mapagaling ang ating pakikipagrelasyon sa iba. Vertically, we have peace with God. Horizontally, let's have peace with one another. Walang saysay ang ating pananampalataya vertikal kung hindi natin igagawad at ipadadama ito sa ating kapwa. Kaya tayo tinubos para maging pagpapala sa iba. Kaya tayo pinatawad para matutunan nating magpatawad. Kaya tayo minahal para tayo magmahal. Tayo'y kinahabagan para tayo mahabag. Nakipagkaibigan siya para matutunan natin ang pakikipagkapwa. Hallelujah! Pinagpala tayo para maging daluyan ng pagpapala. Tinubos tayo at nagkaroon ng magandang relasyon sa Kanya para ang relasyong vertikal, hallelujah, ay ma-dispense natin at mag-transcends horizontally sa ating kapwa. And this is what redemption really is all about. Kaya mga kapatid, hindi ka lang tinubos sa kasalanan, tinubos tayo para maging pagpapala. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami na bagamat kami po'y kapos at kulang sa panahon, ay nagawa pa rin naming maibahagi ang mga mensaheng ito. Ama, dalangin ko na sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita, ay mamulat ang bawat isa sa amin, ma-enlighten, at magising kami sa ginawa mo para sa amin. Wala namang makakatubos sa kasalanan namin maliban sa dugo mo. Kailangang may mag-alay para kami mapalaya, para kami mapatawad, at ikaw ang nag-alay nito. At sa umagang ito, dalangin ko, Ama, na kung hindi man namin siniseryoso ang pakikinig sa mga nakaraan, dalangin kong sa umagang ito ay seryosohin namin ang aming mga napakinggan. Hindi biro ang ibinayad mong halaga para sa amin. Hindi biro ang pagpapakasakit na iyong naranasan
kapalit ng aming mga kasalanan. Dalangin namin na kung hindi ito naging biro sa Panginoon, seryosohin namin. Kaya salamat ng maraming Ama, na ito'y ipinapaunawa mo sa amin sa simple at layman na mga term. Dalangin ko na naintindihan namin. At mula ngayon, kapag naririnig namin yung salitang redemption, pag narinig namin yung salitang katubusan, alam na naming walang pantubos maliban sa dugo. At ngayon alam na namin ang ipinantubos sa amin, walang kabuluhang pamumuhay, ipinantubos sa aming mga kasalanan, ipinantubos sa aming nakahihiyang nakaraan, ipinantubos sa aming sakit at karamdaman, ipinantubos sa aming kahirapan, lalong-lalo na ang ipinantubos para kami magkaroon ng maayos na pakikipagrelasyon sa iyo at sa aming kapwa. Ngayon alam namin, tanging dugo mo lamang. Sa lumang tipan, dugo ng hayop, kambing, tupa at baka, nagtatakip subalit hindi nakatutubos, hindi nakapapawi. Salamat sa bagong kasunduan. Ang katubusan ay ganap, 7 completeness. Ibig sabihin, wala na kaming idaragdag at gagawin pa para kami matubos, maliban sa kami sumampalataya at tanggapin ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng ginawa mo para sa amin. We do not deserve, and yet because of the riches of His grace, of your grace, you have completely blessed us. Salamat.